This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ang larawan ng lipa ay isang malinaw na katibayan na ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan, makulay na kultura at magiting na lahi. Ang lipa ay isa sa pinakamaunlad na lungsod sa lalawigan ng Batangas. Ito ay isang primera klase at progresibong lungsod. Ayon sa senso noong 2010, ito ay may populasyon na 283,468 katao sa 41,962 namang kabahayan. Gaya ng ibang lungsod sa Pilipinas, ang Lipa ay mayroon ding mayabong na kasaysayan. Makikita sa Lipa ang mga lumang gusali na itinayo noong pangkapanahunan ng mga Kastila. Ang ilan dito ay mga naglalakihang bahay na tinatawag rin ngayon na mga ancestral houses. Ang ilan sa mga ancestral houses ay ang Brigido Morada, Luz Bautista, Casa de Segunda, at Vargas Ancestral House. Ang ancestral houses o bahay na bato ay isang uri ng bahay na kilala sa Pilipinas. Naitayo ang mga ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. At literal na ibig sabihin ay bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi lamang siya simpleng bahay na gawa sa bato. Sa totoo ay isa siyang ebolusyon na pinagsamang arkitektura ng bahay kubo at kolonyal na arkitektura ng mga Kastila. Itinuturing ito na natatanging arkitektura sa Pilipinas. Dalawa sa mga ancestral house ay napuntahan ng aming grupo. Ito ay ang Brigido Morada at Vargas Ancestral House. Parehong malaki, parehong may makulay na kasaysayan. Una nating tunghayan ang Brigido Morada House. Ano nga ba ang mayroon dito at gaano ito kakonektado kay Jose Rizal? Tara, samahan nyo kami dito sa makasaysayang Brigido Morada House. Tara, pasukin natin. Ang bahay na ito ay tinatawag ng mga Lipeño na B. Morada House o Brigido Morada, sapagkat ang bahay na ito ay una na pa sa kamay ni Brigido Morada. Ito ay itinayo noong pang 1800s at malaki ang kaugnayan nito sa ating kasaysayan, lalo na sa buhay ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Sinasabing dito namamalagi o tumitigil si Rizal kapag siya ay umuwi sa Lipa. Sa harap ng bahay, unang tatambad sa iyo ang pintuang ito. Ito ay ang orihinal na pintuan. Makikitang makapal at matibay na uri ng kahoy ang ginamit sa pagbuo nito. Ang bahay ay may dalawang palapag. Ang bahay ay yari sa bato at kahoy. Ginamitan ito ng mga materyales gaya ng batong adobe sa pagbuo ng mga pader. Ang sahig sa ikalawang palapag ay yari sa kahoy. Ito ay mga kahoy na sinukat at pinagdikit-dikit. So, ito yung sinasabing kama ni Rizal. Kung makikita natin, ito ay luman-luma na. At ito yung sinasabing kanyang ginamit nung siya ay tumuloy sa bahay na ito. Maraming kagamitan pa rin ang matatagpuan dito. Mga lumang kagamitan at kasangkapan, o mas kilala natin bilang antique. Karamihan sa mga nakasabit dito ay ilang dekada na ang tanda. Malimit ay mga imahe ng mga sinasamba ng Katoliko. Mga rosaryo, poon, birhen,
krus at imahe ng Mahal na Birhen at ni Hesukristo. Kapag ikaw ay napatingin sa bandang itaas ng bahay, mamamangha ka sapagkat iyong makikita ang mga kahoy na ginamit sa pagbuo dito ay tila bago pa at hindi man lang nagagato o inaanay. Ang sinaunang lutuan sa lipa ay matagpuan din sa bahay na ito. Ito ay may kalakihan at yari sa bato. Mayroon itong pinapasukan ng usok na tumutuloy at lumalabas naman sa tuktok ng bahay. Si Brigido Morada ay kilalang matulungin sa lungsod ng Lipa. Kaya't marahil ang kalyeng ito ay pinangalan na rin sa kanya. Ito ay tinatawag na B. Morada Street. Dumako naman tayo sa Vargas Ancestral House. Ang Casa de Segunda at ang Vargas Ancestral House ay konektado sa isa't isa. Dahil walang lalagyan ng kabayo ang Casa de Segunda, sa Vargas Ancestral House nakikilagay si Rizal. Ang casa at ang Vargas Ancestral House ay meron ding iisang kinukuhanan na materyales dito sa Pilipinas. Nakikita niyo ba ang pintuang ito? Ito ay dating bintana. Ang Vargas Ancestral House ay tinatayang 328 square meters ang laki. Ilan nga sa mga ginamit sa pagbuo nito ay mulave at adobe. Malalaman mong luma na ang bahay sapagkat sa hagdan pa lamang nito makita mong simple ngunit detalyado. Ang hangdang ito ay bubungan sa iyo pagpasok mo pa lang sa bahay na ito. Ito ay tumutuloy papunta sa ikalawang palapag ng bahay na kung saan maraming lumang kasangkapan ang makikita. Kung tayo ngayon ay may tray na kung saan ipinapatong ang mga paso sa loob ng bahay, aba, akalain mo bang naglalakihan at naglalaparan ang kanilang sariling disenyo nito? May tatlong magkakapatid ang nakatira sa bahay nito noon, sina Natividad Masungsong, Patrocinio Aprica at Jose Aprica. Si Jose M. Aprica, ang natanging nagkamero ng asawa sa magkakapatid, ay nagkaroon naman ng tatlong anak, sina Benito, Salvacion at Hernando. Mula sa tatlong ito, si Hernando ang naging tagapagmana ng naturang bahay. Mga baul at mga kasangkapan pa mula sa bansang China ay matagpuan din sa bahay na ito. Masasabing nagkaroon din pala ng pagpapalitan noon sa mga Chino ang mga tagalipa. Pagsapit ng gabi, ang mga gaserang kagaya nito ang nagbibigay liwanag sa buong bahay na ito. Kumpara sa mga gasera ngayon, ang gaserang ito ay may pabilog na bitsa. Ito naman ang nagsisilbing ventilasyon o daanan ng hangin sa mga silid. Bilang nakakaangat na angkan sa lipa, ang mga webles at dekorasyon ng bahay na ito ay sadyang magarbo. Ang baul na ito ay mantakinyo ay inukit pa umano ng mano-mano. At ito namang cabinet na ito ay pag-aari ni Dr. Jose Rizal. Ito ay ang kanyang ginagamit kapag siya ay tumutuloy sa bahay na ito. Bagamat napakatanda na ng bahay na ito, ang kisame ay nananatiling maayos. Sa kasalukuyan, ito ay pinipintahan na lang upang hindi magato. Ang pagkakagawa rin ng kisaming ito ay masasabing pulido. Bawat kanto ng kahoy ay magkakatugma at ang disenyo, bagamat simple, ngunit kaaya-aya naman sa paningin. Sa kalumaan ng bahay na ito, syempre may mga gamit pa rin natira na kasintanda na rin ito. Ang birhen at krus na ito ay tinatayang 150 years na. Bagamat wala pang maulad na teknolohiya noon, ang bangang ito ang nagsisilbing refrigerator nila. Ito ang ginagawa nilang palamigan. Ito naman ang tinatawag na half bastonera. Dito isinasabit o inilalagay ang mga sombrero at payong.
Ito naman ang makina de mano, na kung tutuusin, ito naman ay walang makina, sapagkat ito ay dinonate sa Museo ng Lipa. Ito ay kasintanda na rin ng bahay. Alam nyo ba na para kay Rizal may relasyon sila ni Segunda Katigbak, kahit sa totoo ay wala naman talaga. Noong binaril si Rizal sa Luneta, agad na itinanggi ng pamilya na kilala nila si Rizal. Mapalad tayong bagong henerasyon at mayroon tayong makabagong teknolohiya at magaang pamumuhay. Masarap balikan ang mga bagay na ganito sapagkat ito ang nagpapakita ng ating kultura at pamumuhay noon. Nasa kabila ng impluwensya ng makabagong disenyo at itsura ng mahabahay ngayon, mayroon pa rin natitira at natatanging bahay na gawa ng mga sinaunang Pilipino. Naway buksan ng dokumentaryong ito ang inyong isipan na kilalanin at alamin ang ating kasaysayan at ang sinaunang pagkakakilanlan.